Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa ating interview portion of Inang Mutya, Barcelona 2025. Ako po si May Halocon. Bago po ipakilala ang ating mga kandidata or mga nanalong kandidata, kilalanin muna natin sila. Starting with Lovelyn. Magandang hapon po sa lahat. Ako si Lovelyn Landao mula sa Cavite, Inang Tala ng Barcelona. Magandang hapon sa lahat. Ako si Rose Balandal, nagmula sa Ibayan ng Ibaan, Batangas at my crown na Inang Bayanihan, Barcelona 2025. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Fleming Manalo, gintong ina ng makabagong panahon, mula sa Alaminos, Laguna. Good afternoon. I'm Jay Maling Karahay from Antipolo City, ina ng lahi sa Ibayong Dagat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Nancy Dimano, ang Inang Mutya, Barcelona 2025. Nagmula po ako sa Oriental, Mindoro. Wow, congratulations ladies! Ngayon, sabi ko nga, hindi na to question and answer portion. Now, we can relax and now you can express yourselves more kasi nung competition, 2 minutes lang siya tapos with pressure pa. So, speaking of pressure, ano yung mga pressure o yung naramdaman yung stress? Medyo, doon kagad tayo aatake. Nung competition mismo, ano yung talagang stressful nung part na yon? Before sa congratulations sa magagandang nangyari, ano mo na yung stressful na nangyari? Iniisip ko po kung paano ko irampa yung national costume ko, pati yung evening gown ko kasi po sa totoo lang, hindi po talaga ako masyadong marunong rumampa. Pero nairaos naman po na maayos. Oh, isa sa magagandang mga evening gowns yung nakita namin. Very good. How about you, Inang ng Bayanihan, Barcelona? Siguro sa akin medyo na kabado na ako nung question and answer. Actually, tsaka sa production namin, kasi hindi ako sure kung, kasi sa totoo lang, nung nag-practice kami, oh my God, lagi na nagagalit si Kuya Norman sa amin. But anyway, naging maganda naman yung outcome. So, yun. Tsaka sa question and answer, good. Very good naman doon. Sabi nga natin, we are not professional dancers, yes, pero ang galing ninyo lahat, natawid ninyo lahat. How about you, Miss Fleming? Ano po, Inang Gintong, makabagong, Inang Gintong, ayan, makabagong. Yung stress ko noon ay yung expectation ng mga supporter. Yeah, I agree. Mamaya na uli si Tita Flems. Talagang very emotional. Masyado kasing mataas yung expectation nila sa akin. But tingnan mo, Tita Flems, hindi ka na namin makita dahil sa dami mo sa Hakot Award. Yes. Sabi ni Tita, dapat umiyak ka nung competition. Just kidding. How about you, Jay Malin? Stressful na nangyari nung araw na yun? Yung evening gown ko po. Actually, yung evening gown ko po, thanks God, nanalo po ako sa Best in Evening Gown. Ang kilos po ng evening gown ko ay 6 kilos. Super true. Promise. Super bigat po niya. Nahawakan po yun ni Norman. Sabi ko, Norman, please guide me because my gown is very heavy. But thanks God, napanalo ko po yung Best in Evening Gown and narampa ko po siyang maayos. Kaya pala medyo may struggle dun sa part na pag ino-open mo na siya. Pero it doesn't show na nahihirapan ka kasi sabi ko nga lahat kayo magagaling, lahat kayo magagandang rumampa. At sino magsasabi na kayo ay mga nanay na nagtatrabaho sa Barcelona. How about you, Tita Nancy? With the stress and as well, ano yung ginawa niyo po para mapaglabanan yung stress na yun? Wala naman pong stress. Medyo lang po, nag-alala lang po ako dun po sa mangyan attire ko. Yun po, kasi kung paano ko po dadalhin yung apo ko sa bigat din niya. Na hindi siya papata kasi isang ganun lang nakaganon lang. Tapos may hawak pa akong kalabaw. Yeah, tapos mabigat po talaga yung apo ko, sa totoo lang po. Tapos yung bigat po sa ulo ko, sa likod ko, nakatako pa ako. So yung paano ko ibabalanse, tapos ginawa ko yung para maging maganda ang takbo ng aking attire, mangyan attire, na iangkop talaga po din sa aming lugar, ang ganun pong may
nagsayaw ka na. Kitang-kita niyo ang kembot namin, ng apo ko na hindi siya lumaglag. At it's good po. Talagang marami pong sumuporta dun sa Mangyan at Tarko. Kaya, yun po. Sabi ko nga, lahat ng mga costume ninyo and at the same time your evening gown, it doesn't show na para kayo talagang lumalaban ng mga veterana sa pageantry. Pero, who could have thought na talagang nagkakilala lang kayo dito and at the same time na-discover kayo ni Ivan as a pageant joiner na, pero ang galing ninyo pong lahat. Congratulations. So, speaking of congratulations and ang galing ninyo lahat, ano po yung inspiration ninyo para dumiretso tayo mamaya sa totoong mga tanong natin kanina? Ano po yung inspiration ninyo para sa tingin nyo yun yung ginamit ninyo para manalo kayo? Unang-una po, syempre, unang-una kong inspirasyon yung aking anak na nasa Pilipinas at saka lalo pong lumakas yung loob ko dahil sa aking mga kaibigan na sobra kong mag-support. Grabe. Tsaka ang lakas sa mga sigaw nila lahat. Opo, lalo na sa unahan po sila. Totoo. Sabi po kasi nila sa akin noon, manalo o matalo, Lovely, panalo ka na sa amin. Very good. Yun. Congratulations. How about you, Miss Rosebel? Ano po yung Of course, nag-pray ako bago ang big event, the coronation night. And of course, yung anak ko, tsaka yung pamilya ko. Of course, yung asawa ko. Kasi sobrang support ng asawa ko, sa totoo lang. Grabe, pagod na aba sa practice, sa lahat ng preparation, sa lahat ng paghahanda. At meron pa akong isa pang ginagawa sa iba ko pang na commitment. So, sabi ko kay Lord, gagawin ko tong lahat with open arms. Gabayan mo lang ako. And so, syempre, bago yung event, chinat ko yung anak ko. Sabi ko sa kanya, malapit na yung coronation, ganyan. Sabi niya, di naman siya sa akin. So, natuwa naman ako at masayang-masaya siya nung sinend ko sa kanya yung crown ko. Sabi niya, oh my God, Mami. So, yun. So, I'm so happy. And thankful ako dahil ginaid ako ni Lord. Tsaka, Amen. yun. So, sabi ko, thank you so much, Lord. Kaya, yun din sinasabi ko po sa inyo, no? Yung talagang hindi kayo talaga pageant, yung lumalaban sa pageant, pero nung araw na yun, para kayong mga veterana sa mga, parang professional kayo na lumalaban sa pageantry. And hindi namin kayo nakilala dahil sa sobrang ganda nyo lalo. So, Miss Flems, ano po ang inyong take doon sa question kanina? Yung inspirasyon? Yes Sinong po, inspiration para manalo. Ang inspirasyon ko, yung dalawa kong anak at saka yung apo ko. Kasi yung ganitong pageant, pangarap ko para sa kanila, hindi para sa akin. Pinupush ko sila, pero ayaw nila. Tapos nagkaroon ako ng pagkakataon na siguro in the future yung sa apo ko. Baka sakali. Di ba, walang huli. Oo. Diba? Huli man at galing. Huli man at Isipin mo, 55 na ako, tapos nakasali ako sa ganito. At nagka-crown. How about you, Jaymani? Ano yung naging inspiration mo to win the crown? Ang inspirasyon ko po sa totoo lang yung mga magulang ko po. Kasi sa totoo lang po, namatay na po yung mama at papa ko, lilang lubos ako. Pero nilakasan ko po yung loob ko na sumali rito sa Inang Mucha. Dahil alam ko po magiging proud po sila na nakasali po ako sa ganitong Inang Mucha. Actually po, last year lang po namatay si mama. And September 9 namatay si mama. And the moment na yun yung paglaban ko sa Inang Mucha, yung day na September 20, sabi ko, Mama, pag ako nanalo at nakauwi akong corona, para sa kanina na po yung corona na super. Hindi ko po ina-expect na makakapag-uwi pong corona dahil nung bata po ako, lagi pong kinukuha sa amin ng mga pageant kasi wala po kaming pera pansali sa mga panggastos sa beauty. Kaya pinush ko po kasi matagal ko na po talagang pangarap ito. Kaya sabi ko, lalaban ako para sa mga magulang ko kung nasan man sila ngayon. Alam ko pa, proud na proud po sila dahil yung anak nila nakapag-uwi ng corona. Ayan po, natatapos ang ating interview. No, I'm just kidding. Alam mo, Jaymani, kasi talagang... Alam mo, Jaymani, talagang, eto, tears of joy na siya.
Kasi nga sabi natin, kahit hindi natin sila kasama, nakikita nila tayo sa heaven. So, definitely, 100% yung parents mo yung pinakaunang sumisigaw sa heaven na proud sila sa'yo. And I'm glad na isa sa mga pangarap mo natupad at magiging matupad pa yan sa susunod na paglaban mo sa iba pang contest. Pero congratulations and be strong always. Tita Nancy, kaya pa ba? Ma'am Nancy? Okay, what's your inspiration po? Alam naman po natin lahat, ang unang-una kong inspirasyon ay ang aking mga anak, ang aking apo, na napakarami po nila, 14, 6 na anak, at ang magulang ko din po. Yun po ang nagbigay lakas sa akin, nakita ko po sila lahat doon, at saka po yung mga supporter ko ng Mindoro, mga kaibigan. Hinakot niyo po Talaga yung mga taga Mindoro sa Barcelona. Ang dami, sobra. Totoo. Kaya, nagpapasalamat po talaga ako. Tsaka natuwa talaga ako dun sa mangyan attire ko. Kahit ako Totoo. natuwa. Lahat. Nakita ko kasi nung nag-aano na ako, na lumalakad, nag-ano ka, bit-bit ka na yung apo ko. Hindi lang mga supporter ko ang nagpumalakpak. Nakita ko talaga lahat. Lahat, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang ano. Ibig sabihin po, naging proud kayo sa inyong roots kung saan kayo nanggaling. Opo. Kasi talagang sinabi nyo nga po, hindi lang supporters nyo natuwa. Lahat. Talagang Talagang mundo. kita ko yung number 1, number 2, mga lahat sila. Lahat ng tao pong pinalakpakan kami, bit-bit Totoo ko yun. po. Yung mga diba, attire ko dati pag talaga. niloloko, nung mga unang panahon, niloloko nila yung mga mangyan na Apo, ganon. yeah. Pero sino mag-aakala na from Mindoro ang magkakatitle ng Inang Mutya ng Barcelona? Kaya nga po. And you look so beautiful that night, and at the same time, you carry yourself super amazing, Yeah. gorgeous. Lahat po kayo. Kaya nga. So, let's go to the next question. Sa iyong palagay, ano ang pinaka-importante na katangian ng isang isang pageant or isang Inang Mutya ng Barcelona? Ano yung katangian? In a short answer lang Pinaka-important, for example, kailangan maging totoo sa sarili, ganyan, yan. So, ano yung mga pwede ninyong katangian para maging, parang isang Inang Mutya? Ang isa sa mga katangian na pwede para maging isang Inang Mutya na taglayin ay yung maging palaban po. Para kahit anong unos na darating, maging consistent at kayang-kaya mong harapin. Yun po. Very good. How about you, Miss Rosemel? Good job. Kasi talaga yun ang kailangan natin dito sa Bilang isang nanay. Barcelona na malayo. For me po, siguro gusto ko bilang isang maging inspirasyon sa lahat. Especially sa mga nanay na OFW kasi based of my background, ganun yung naging situation ko and experience ko, maging inspirasyon at maging role model tayo sa lahat sa mga OFW mothers. How about you, Miss Fleming? Ano po yung katangian ng Inang Mutya ng Barcelona? Kahit na hindi Inang Mutya, bilang ina, bilang babae, dapat matatag at matapang. Matatag sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Lalo na kung OFW ka. Kasi iba't iba yung hamon. Hindi ibig sabihin pare-pareho tayo. Kada Yeah. persona o iba't ibang tao, iba yung challenges na nakakaharap niya. Tsaka ang mga OFW, maraming hamon. Sa trabaho, mga kasama mo sa trabaho. At the same time, yung pamilya mo na malayo sa'yo, iniintindi mo rin. So, dapat matatag ka. Matatag at matapang. Yung pagiging matatag, nanginginig. Pagiging matapang. Pero alam niyo po yung mga luha ninyo, that's tears of joy. No? Kasi nga, sabi natin, kahit gusto natin pakita sa ibang tao na matatag tayo, pero kusa, ayan, nawawala. Kusa tumutulo ang luha dahil tayo yung mga ina na kadalasan tinatago natin yung mga emosyon natin. Kaya pag nagkakaroon ng sit-in interview or kahit kwentuhan ng mga kaibigan or as we say, marites, minsan kahit hindi ka naiiyak siya ng kusa. Alright, so with you, Jaymalyn, ano yung isang katangian ng isang Inang Mutya ng Barcelona? Ang katangian po na gusto ko pong ibahagi sa mga inang katulad ko ay pagiging malakas sa loob.
Kasi karamihan po sa mga nanay na katulad natin, lagi po tayong pinanghihinaan ng loob. Kaya gusto ko po laging ipaglaban yung pagiging boses ng ina na maging malakas ang loob natin. Hanggat nabubuhay tayo, maging malakas ang loob natin. Kasi ang mga ina, marami tayong sakripisyo na ginawa, na tayo lang nakakagawa, tayo mga nanay lang. Yung kagaya ng panganganak, tayo lang mga nanay, manganganak tayo, lakasan lang ng loob. Kasi kung wala tayong lakas ng loob, wala rin. Wala tayong buhay. Walang magiging magagandang buhay ang mga anak natin. Hindi tayo magkakaroon ng magandang trabaho para sa mga mahal natin sa buhay. Kaya kailangan lang lakasan ng loob at tiwala sa sarili. Ayan, nanalo na po kayo. Pero yung answer, panalo pa rin. So speaking of panalo, let's hear from the nanalo. Inang Mutya, ano po ang isang katangian na Inang Mutya ng Barcelona? Sa akin po, ang pinaka-the best po ay maging mabuti po. Lalo-lalo na po yung respeto sa ating mga magulang. Yun po. At may takot po sa Diyos. Yun po yung pinaka-the best para po sa akin. At para naman po bilang isa po akong ina, talagang kailangan po nating maging matatag. At yun po ay para din po sa ating pamilya, sa ating anak. Yan po. Ayan, very good. Lahat ng sinabi nyo ay tama. Ngayon naman po, pupunta naman tayo sa bawat title ninyo. So, si Ma'am Fleming bilang gintong ina ng makabagong panahon, sa panahon ng social media, paano nyo po mapapakita ang pagiging ina o ang pagiging tunay na ina sa panahon ng social media? Sa panahon ng ngayon ng teknolohiya, halos ang mga kabataan naka-cellphone. Dapat tayong mga ina, alam natin kung paano sila gabayan, kung ano ang ginagawa nila sa social media. Kasi may mga kabataan na lululong sa mga games online na hindi True. hindi magandang epekto sa mind. utak, Opo. sa mind. At also yung mga kabataan na dapat encourage natin sila na maging aware sa bansa, sa bayan, sa mga nangyayari sa kapaligiran, maging aware at maging aktibo sa pagmamahal sa bayan. Totoo. Maraming salamat, Miss Flems. Talagang naka-incorporate po ang inyong title sa inyong sagot. Congratulations. Saka, ang laki ng, from 4 months na pagsasama po ninyo, ibang-ibang klase na ang pagsagot ninyo. Dati hindi kayo makasagot ng diretso. Hindi tayo makatapos ng isang sentence na, ay, wait lang. Ganon. Nang hindi rin iiyak ngayon, ang gagaling nyo lahat sumagot. How about you, Inang Bayanihan? Ano po ang pwede nyong maging boses para sa bayanihan dito sa Barcelona, sa tingin ninyo? Sa tingin ko po ay when it comes to social media, kasi dito ay open. So marami ng lahat ng cellphone, so okay sila sa ganun. So for me siguro dapat hanggat maaari wag nating bigyan ng gadget yung mga bata hanggat maaga. Kahit sabihin pa natin na sila ay nang wala silang magawa. So, kailangan maging creative tayo. Maging open sila sa mga bagay na yung hindi na-involve yung gadget. Kasi napakahirap ng ganon dahil kapag ganitong mga bata sa social media na hindi mo na talaga matatanggap. Kahit nga tayong mga malalaki na, di po ba? Sometimes pagising natin, Yes, check agad ang Instagram, yes, check ng Facebook. yes. Kaya nga parang ibig sabihin na Inang Bayanihan, gusto nyo maging boses Yes, na na para hindi lang social media, Yes, ibang bagay. turuan natin sila na lumabas, maging Totoo. active, Very good. maging creative, na maging productive yung araw nila. Na hindi lang dahil naboboard sila ay kailangan bigyan na natin ng cellphone. So dapat maging creative pa rin tayo. Thank you so
much, Miss Rosebel. Sa inyo naman po, bilang inang tala, ano yung sa tingin nyo magiging star quality ninyo, kunwari, para maging boses din para sa mga ina? For Ano me po, star kasi, quality? star quality, passion ko po kasi pagsasayaw. Ay, Bala ko po nice. yung magtayo ng Zumba group para habang nandito tayo sa Barcelona, stay fit tayo, healthy, para mas lalo pa nating masaksihan ang ating mga anak habang lumalaki. Totoo. Yun po. Ay, nice. Gusto namin yan. Kasi, alam niyo po, talagang hindi lang ikaw magiging star, lalo na yung mga nanay na hindi naka-experience nito sa Pilipinas kasi ginawa nila nagtrabaho habang buhay. Habang sila ay malakas pa ngayon, yung mga anak nila lumaki na, it's your time to shine naman as the star. Very good, good answer. Kayo naman po, ma'am, ano po sa ang mensahe nyong gusto iparating sa inang mga nawawala ng pag-asa sa buhay? Yung talagang parang gusto nilang mag-give up para sa buhay. Ano po yung pwede nyong ipayo sa kanila? Ang may papayo ko lang po sa mga nawawalan po ng pag-asa na mga ina, kasi sa totoo lang po madaming ina nawawalan ng pag-asa kagaya ng mental health. Totoo. True, ang dami po nagpapakamatay like depression. So advice ko sa kanila, laban lang. Kasabaga lang lakasan lang ng loob. Hangga't kaya lumapit tayo sa Diyos. Totoo. Magdasal tayo kasi ako po totoo lang na-experience ko po ang depression. So sa mga inang katulad ko, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Hangga't nabubuhay tayo, laban tayo at ang inspirasyon natin ang ating mga anak. Totoo. Lalo na pag nasa iba, yung dagat, yun yung title ninyo, di ba? Lalo na kapag malayo, ano po yung talagang pwedeng magawa ng mga nanay na katulad ninyo, lalo na yung mga expat or OFW? Yung OFW po kasi ako, nung inuwi ko po yung anak ko, 1 buwan pa lang po. Ay, Super super hard, sacrifice, hirap. super hard. Kasi wala po akong pamilya rito Opo. sa ibang bansa, kundi sarili ko lang po ang inaasahan ko. Pero lumaban po ako, lakasan lang ng loob. Naghanap po akong trabaho, naging katulong po ko, taga-kudkud po ng anodoro ko. Pero nakapagtapos po akong kolehiyo, pero hindi ko po nagamit rito. Pero Okay lang proud! yun. Okay Proud! lang yun. Awa ng Diyos, thanks God. Nasaan po mga anak ko ngayon? Nandito na po sila. Kasama ko na po sila. Congratulations. Alam niyo po, sabi nga nating lahat, minsan masakit sa puso tanggapin na hindi natin ma-practice yung nag-graduate natin or yung mga kurso natin pinag-aralan. Pero, minsan, iisipin natin, itong sakripisyo na to, yun ang nakatulong sa ating mga anak. Yeah. O kala pwede pa nating ma-practice, pero kung hindi, bibigyan na lang natin, sabi nga natin, sa second life na lang. Pero sa totoo lang, pag titingnan natin yung bunga ng paghihirap natin, yun na po yung success na nakikita natin. Worth it. Correct. Worth na worth. Sa inyo po, Inang Mutya ng Barcelona, ano po yung pinakamahalagang aral po na nakuha ninyo sa kompetisyon na ito? Para po sa akin, yung aral po ay magkaroon po tayo ng pagkakaisa din po. Totoo yun. Para lahat po ng mga tao magkaroon po ng pagmamahalan. At ako po bilang naging title po ng Inang Mutya, Barcelona, ay ako po'y pinagmamalaki ko po na ako'y naging mabuting ina, na ako po ay karapat-dapat na tularan nyo, na isang mabuting ina, nagsakripisyo sa lahat po ng mga katangian at pagmamahal sa mga anak ko, ay isa po akong tularan nyo po. Yun po ang aking pwedeng iambag sa mga tao. Ako po'y tularan nyo dahil sa 100% po talaga, sabi nga po ng mga anak ko, 110 pa yata o lampas pa, naging mabuti akong ina, nagsakripisyo sa lahat para sa kanila. Alam niyo po, napakasarap pag galing sa bibig ng ating Opo, mga anak. Kasi yan. pwede nating i-claim as ourselves. Opo. For example, perfect akong mommy, pero yung mga Perfect. anak ninyo, hindi naman mga kaliwa kanan ng pag-uugali. Pero pagka nakita ninyo, ang mga anak Mga ninyo, anak. edukado, Super respetado, mababait ang mga marunong, gumalang sa mga nakakatanda. Yun lang po, regalo na ng bigay galing Yun na sa po yung Panginoon. tanging yaman ko. Totoo po. Totoo po I yan. agree with that. Yaman. All right. And next po, I'll go back to Rosebel. So, paano mo ilalarawan ang empowered na ina? Una, para sa akin, ang pagiging empowered ng ina ko, ang pagiging empowered ay una sa anak. Turuan natin yung anak natin ng maging magalang,
rumispeto sa mga taong nakapaligid sa kanya. Especially sa anak ko, lagi ko itong sinasabi sa anak ko. Maging magalang siya sa mga magulang ko kung sino nagpalaki sa kanya. At syempre, nandun tayo nasa pagmamahal din sa bayan. Pagmamahal sa bayan, ang maging tapat sa watawat kahit saan man tayo mapunta. Totoo. Pangatlo, ang higit sa lahat, maging tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Wag natin pabayaan, wag natin kalimutan na mas magaling pa rin na may magandang relasyon tayo sa Panginoon at maging aktibo tayo sa komunidad ng ating Filipino community dito sa Barcelona. For me, empowered na yon para sa akin. Ay, very good. Congratulations kasi talagang mahalagang incorporate mo ang iyong talent, hindi lang para sa sarili, pati sa komunidad. Speaking of talent, let's go to Miss Talent. So, Miss Fleming, lahat kami nagulat kasi talagang lahat kayo magaling sa talent portion. Walang tulak kabigin. Pero talaga si Miss Flems, tinulak niya ang paghuhula hoop. Sabi ko nga, expected mo ba na ikaw yung mananalo or hindi? Hindi, kasi lahat magaling. Nung nag-perform yung number 5, sabi ko nga kay Norma, ayoko nang mag-perform kasi may panalo na. Kasi nagustuhan ko yon yung number 5. So, hindi. Ayoko pating mag-expect kasi kung mag-failed, ma-disappoint ako. Yeah. Kaya, pinush ko nga yung ticket para, sabi ko, para kahit may People's Choice, meron akong award. Pero kung alam ko na ayan na naman siya, babalik na talent, hindi na ako nag-push ng iba. Pero congratulations kasi gusto ko rin kasi na lahat may award, sa totoo lang. Actually, alam niyo po, sabi ko nga, judge's decision is final. Pero kung sa kada competition, may winners and losers. Yes. And gladly, lahat po ng kandidata ay super sports. At congratulations sa inyong lahat kasi lahat kayo umuwing nakangiti. Yan, walang nagreklamo, walang kung ano man. Kaya, congratulations. Sana po sa mga susunod na competition, ganun pa rin. So, speaking of competition, Miss Lovelyn, ano po yung isa rin kayo sa mga magagandang mga national costume. Ano po yung inspiration nyo doon? Sa paggawa po ng national costume. Kasi po, speaking of national costume, we are in the Philippines, kaya Los Viminda po yung naging tema namin ng Filipinian. Galing pa po ng Pilipinas yun, gawa ni Marvin Dorado. Congratulations. Opo. Siguro po sa lahat ng national costume, akin po yung pinakamura. Okay lang. And sometimes it's... Kasi talagang nag-effort po talaga lahat. Pero masaya naman po ako sa national maganda yung costume experience ninyong lahat. Kasi, sabi nga namin, parang professional competition. Kasi, lahat kayo, ang ganda ng costume. Speaking of magandang costume, isa rin po ang costume ninyo na isa sa mga magagandang national costume. Ano po yung, lalo na yung evening gown, pero na-explain mo na kanina yung evening gown, pero yung national costume from the Philippines din siya. Opo, isa lang po ang stylist po ng evening gown ko, national costume and head national costume, si Denden Valenton from Rosales, Pangasinan. Ayun po yung naisip niya po yung kasi yung team po ng pagiging Inang Mucha. Kaya nilagay niyo po sa kapa ko is todo heroes the ma'am. Like Gabriela. Lahat po yun. Lahat ng mga lahat po is heroes mother. Kaya po nilagay niya yun kasi sabi niya, ito ang panlaban mo kasi kayo ay isang mother. Kaya kailangan din natin ilantad ang mga heroes ma'am from Philippines. Good. So speaking of hero mom, dito tayo sa ating Inang Mutya. Yan, Miss Nancy, as you always repetitively saying, meron po kayong 7 anak, tama po ba? 6 na anak, dinagdagan ko. Baka pwedeng baka tayo, ako yon yung nawawalang anak na 6 na anak at 14 na apo. Yun po, lahat po sila suportado sa inyo. Suportado po, sobra. Yan, ngayon po, ano po ang pwede nyong sabihin sa lahat ng sumuporta sa inyo? Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sumuporta, sa mga taga Mindoro, mga kaibigan ko. Hindi lang po kaibigan, mga kakilala ko, bago pa lang kaibigan na talaga po bumili sila ng
entrance para po mapanood nila ako. Lalo na po nung mapakinggan nilang, talaga, may bit-bit ka talagang apo. Sabi ko, huwag kayong maingay. Pasabog ko yun. Yes. Ayun po, talaga, yung mga anak ko. So, pero nakita ko sila, kaya sabi ko, ay, nandun ang lahat ng mga anak ko, mga apo ko. Yung iba kasi sabi sa akin ng anak ko, ay, hindi ako attend, mama. Ay, ganun. Tapos dumating. Ay, congratulations. Sabi ko, ay, talagang inspiration. Surprise. Na maganda naman po ang kinalabsan ng aking Kasi po, yun po yung attire ko ng mangyan is talaga po sa aming lugar, yun na po yun. Lagi pong may kilik na bata. Oo nga po. Opo, yung kalabaw, prutas, mga halaman. Nung grades ko ako na po- pinapag-aralan pa namin yun. Kung ano na po yung dala ko po talaga lahat, doon po Nandoon. nabubuhay yung aming lugar. Napapansin ko po, Miss Nancy, talagang Opo. very proud kayo sa inyong Sa aming roots sa lugar. Mindoro. Opo naman. Kasi Ayan. doon po ako So, lumaki. shout out nyo na uli yung mga taga Mindoro. Shout po. Shout out! Shout out po. Shout out po sa taga Mindoro na ngayon po talagang ang dami po doon sa messenger ko na hindi ko pa nasasagot. Pasensya na po kayo. Sobrang busy pa po ako. Hindi ko maintindihan, libo-libo po yung mga friends ko, mga followers ko, kaya hindi ko po kayo masagot lahat. Yung mga Kamindoro ko po talaga ay proud na proud talagang yun ang tinutukan nila. Yung mangyan, natuwa sa Ang amin ng cute. aking apo. Kahit ako po, pinanood ko. Ako ba yun? Ako ba Diba, talaga alam to? nyo, talagang, sabi ko nga, 360 yung ikot ng inyong makeup and costume. So, speaking of that, nag-sink in na ba sa'yo ang pagiging Reyna? Same question sa buong lahat. Nag-sink in na ba sa inyo ang pagiging Reyna? Kasi lahat kayo may title, diba? So, may crown as well. Nag-sink in na po ba sa inyo ang pagiging Reyna? Ibig sabihin, parang, naramdaman nyo na ba talaga na ito, wow, nanalo pala ako. So, can you tell us the experience, please? Kahapon lang po. Ay, wow! Tagal, no? It's okay. Kasi po, hindi rin po ako makapaniwala Kasi sa lahat po namin, ako po yung walang nakuhang special award sa minor. Pero nakapasok po ako. Kasi bumawi po tayo sa Q&A. Yun po. Nasakto naman po na yung tanong na sa akin, being a single mother. Kaya nasagot ko po siya ng maayos. Congratulations. Sabi ko nga sa inyo, yung question ng judges ay yung result or the compilation or lahat total siya from talent. Lahat. So, I'm glad talagang napaka-sports po ng ating mga kandidata sa mga result. That's why, congratulations. Miss Rosebell, nag-sink in na ba sa inyo ang pagiging inang bayanihan ng Barcelona? Actually, kanina lang. Bakit? Kasi, na-share ko na siya sa mga supporters. Yung mga tumulong sa akin, na-share ko na sa kanila na, oy, ganito. Ito na, pinakita ko sa kanila, pinahawak ko sa kanila. At natutuwa ako dahil galak na galak sila na dahil nanalo din ako. May nakuha akong crown. At noong una, sabi ko sa asawa ko, totoo ba tong crown ko? So, tapos yung asawa, nakita ko din naman yung asawa ko na happy siya. As in, super happy sila. Congrats. Super, yung mga tumulong sa akin, super happy din. So, sabi nga ng trader ko na si Jam, sabi niya sa akin, ate, talaga, paid off talaga lahat ng lahat ng pinaghirapan. Kasi ilang months kayo from registration? Ilang months? May, June, July, August, September. Almost 5 months. Yes. Kayo so, lahat talaga. Grabe ka kasi lahat ng pinaghirapan mo talagang, alam mo yung feeling na gano'n. Kaya sa totoo lang, Mga basher pa. alam nyo, sabi nga nila, pagka hitik ang bunga, binabato. Ang puno, binabato. Pero, hindi tayo patitibag. So, kailangan mas focus tayo sa positive. Yes. How about you, Miss Fleming? Nag-sink in na po ba sa inyo ang Pia Wurtzbach na crown? Hindi ako kasi paano ko ba explain? Ako kasi parang hindi ko naman kasi nilalagay sa ulo ko kung nanalo ako, marami akong award, hindi. Ako kasi lang, yung parang normal lang, pero may lungkot kasi may mga kasama kami na walang nakuha. Ay, iyak na naman siya. Very mommy kasi si Miss Flems. Hindi totoo.
Gusto niyo po bang ibigay sa ibang? Just kidding ha. Pinapatawa ko lang si Miss Ana Fleming. Sinasabi ko dati pa kay Norma na baka manalo ako sa talent, tapos manalo din ako sa People's Choice. Baka sabihin nila ang sakim ako. Totoo yun. Alam niyo po, kasi you're very motherly na kasi mapagbigay kayo. May tatlong wala. Sad. Pwede na po natin gupiti, nadati-hatiin. Pinapatawa ka lang po kayo, Miss Fleming. Kaya hindi ako nagpo-post noong mga trophy ko, mga sash ko. Ayoko kasi friend ko sila masakit yun sa kanila. Ang dami ko dahil sila wala. Alam niyo po, sabi ko nga po, yun po ay desisyon ng mga hurados at kayo po ay dapat maging proud sa paghihirap ninyo. Yeah, deserve ko naman. Kaya lang, siguro, ko na talaga yun Quality. Ugali ko na yun And congratulations, please maintain. Minsan may mga winnings or success sa life na kailangan nating sabihin sa sarili natin kasi pinaghirapan nyo yun. Even though na ang mahalaga, hindi nyo ilalagay sa ulo. Tanggalin agad ang applause or yung palakpak na kakabingi yan. Kung naririnig nyo siya weekly, mabibingi ka, ilalagay mo yung sarili mo sa pedestal. Pero kailangan po maging grounded kayo. Dahil gagawin ni Lord, ibabagsak kayo ng sobrang bagsak, mahirap nang bumangon. Pero dahil po sobrang grounded ninyo, sometimes naman, you have to claim it. Pinaghirapan ko to. Pinaghirapan nyo po yan, tita. Nag-sink in na ba sa'yo yung pagiging queen? Nag-sink in po siya nung umuwi po kami kasi sabi nung anak ko, sabi, Mami, may corona ka na. Proud na proud po yung anak kong dalaga, yung panganay ko po. Doon nag-sink in na sabi ko, ay talagang Reyna na ako. Dahil sabi naman ng anak ko, Mami, you're a queen. Sabi niya, so proud na proud ako. Doon palang naramdaman ko na naging queen na ako, lalo sa mga pamilya ko. Lalo na yung lola ko po na nasa Pilipinas. Talagang nung nakita niya raw po yung picture, sabi niya, tignan mo ang apo ko, lumaban sa Barcelona. May nauwing corona from Barcelona. So, gadadal niya sa Philippines. So, yun po. Proud na proud po sila. Pakiramdam, lalo na sa mga pamilya natin. Kasi, lalo na sa mga partners niyo po, no? Kasi sila rin yung nagbibit-bit ng bags ninyo. Yes, sila yung mister ko po, lagi po nandyan. Supporters ko po. Proud na proud po ako. Sana all, pero in the future. Shout out po. Mag-shout out kayo sa husband. Shout out po sa husband ko. Lagi pong support yan. Lahat pag nagpa-practice po ko. Yung anak kong 4 years old, alaga po niya. Nagiging po kami team kasi sabi ko, kailangan natin tong ilaban kasi nandito na ako, nagsimula na ako. Madaming pagsubok, madaming trials, pero awa po ng Diyos, pray lang. Pray lang, kapit lang ako, lagi ako nagpe-pray. Kasi mga co-parents ko, altar servers also, sa church. Bibigyan ko kayo ng chance para mag-shout out sa mga supporters ninyo. Lahat po, lagi po. Kaya po, super nag-sink it po yan. Lalo po na nag-cheer sila after, nasa station. Jay Malin! So that's why I'm proud. Yan, congratulations. How about you, Miss Nancy? Ikaw, yung title holder. Tapos, sabi niyo nga po, ang pagiging mangyan na nanalo ng Inang Mutya. Kailan po nag-sink in o kailan dumating sa inyong isip at puso na, ay, nanalo pala ako. Kasi alam niyo po, nung in-announce namin, hindi niyo alam na ikaw ang nanalo. Sa totoo lang. Ako ba nanalo? Oo, kasi kita namin yung mukha niyo, sabi ni Tita Nancy, ako ba? So, ang ganda po nung moment na yun. Sinabi pa po ni Jay Malin na, kayo po, ma'am. So, share po yung moment na yun, Ma'am Nancy. Natutuwa po ako kasi hindi ko naman po ina-expect. Pero sa bahay pa lang po, nung umaga, sabi ng anak ko, Ma, para sa akin, kayo po yung magiging Inang Mutya. Sila po talaga, lagi po sinasabi. May power yung tongue ni Mama, anak. alam mo, kayo po talaga magiging Inang Mutya para sa amin. Nasa inyo na po Basta galingan nyo lang po yung mula sa puso. Yun po talaga. Magpakatotoo po kayo, Mama. At ipakita nyo talaga yung the best nyo. Correct. Mama, kayo po talaga, sinasabi ko, nakikita ko po sa inyo. Ganun po sabi sa akin ng mga anak ko. Yun po. Tapos, nung wala pa po akong nakukuhang award, diba, umakit po sa akin yung anak kong si Mark. Bit-bit po yung aking anak na yung apong mangyan. Yung apong mangyan. Opo, bit-bit po kasi habang nag-performance po dun sa taas,
Yun po yung sa anak kong si Mark, ikot po siya kasi manonood. Pag tinawag na po yung costume na mangyan, akit po siya. Wala pa po akong natatanggap na special award. Opo. Sabi ng anak, ma, ang galing nyo. Super, kayo po ang magiging sarap. ina. Para sa akin, mama, the best kayo. Siya po yung Nagbo-boost ng confidence. sa akin. Pero hindi naman po talaga ako sa totoo lang kinabahan. Ini-enjoy ko lang Kasi po. enjoy nyo na. Yun yung ating hint last time, di ba? In-enjoy ko eh. Remember, sabi Wala ko sa akong inyo. kaba na naramdaman. Huwag nang kabahan. Enjoy the moment. Kasi Opo. ganun din sa mga Miss Universe or other pageant. What they need to do is to enjoy the experience. Kasi lahat ng pinractice nyo, lahat ng pinaghirapan nyo, just to enjoy, you can see that you're enjoying your craft dun sa stage mismo. Kasi nagbiribiriyar yung mukha. Talagang Kaya kitang-kita nga po. na lahat kayo nag-enjoy. Congratulations. Tuwan-tuwa po talaga yung mga anak ko. So, pero nakita ko, Momo, the best. Sabi ko, okay lang ba yung sayaw ko? Kasi late na ako nagpa-practice. Nang gano'n, wala akong time, anak. Ma, okay, the best. Ang galing-galing nga nyo. Puro papuri. Masarap yun, Ang sarap bilang sa sa pakiramdam. pagiging ina. Sabi sa akin, Mama, alam ko naman hindi kayo kinakabahan. Sanay kayo dyan sa mga ganyan-ganyan. sumasali po ba kayo before? Hindi naman po. Ibig sabihin po, yung pagharap po sa tao. I hindi po ako understand. kinakabahan. Understood. Ang medyo kaunti lang po ako parang, ay, ba't wala pa akong award? Oo, pero it's okay kasi Kasi, yun Cut lang po yung po. Hindi ako kinabahan. Walang kabang nang gaganap maganda sa akin. yun. Kasi sometimes, enjoy ko eh. meron tayong dalawang parang nervousness. Opo. That's fear and excitement. So, yung iba, fear yung naramdaman kay ma'am. That's excitement. So, that's good. So, hopefully, mag-retain yun pagka nag-join kayo uli ng mga any other competition, even though if it's pageant or such. So, this time, we will end our interview with your shout-out. Ito na hinihintay ninyo. Shout-out or sa inyong pasasalamat. Gusto ko po magpasalamat sa aking very own makeup artist, Arvin Pagas. Hindi po makakompleto yung gabi kong yun kung wala po siya. Ang gumawa po ng national costume ko, Marvin Dorado from Laguna, Philippines. Nag-sponsor po ng aking evening gown sa Ate Loida, the best. Yung the best po naming sponsor at saka kay Ate Darlie na laging nandyan para sa akin. At sa mga kaibigan ko, lalo na po sila, andito po sila ngayon. Mga kaibigan ko po, sa lahat po nang nag-support sa akin at naniwala. At sa mga hindi po naniwala na nagsabing, hindi ka mananalo, hindi ka papasok sa top 5, thank you so much po. Andito na po ako ngayon, may corona. Ayan. Congratulations, sabi nga natin, yung haters and bashers, use them as a constructive criticism para yun ang gagamitin ninyo para mas maging better person. So, Miss Rosebel, ready na bang yung listahan ng shout-out? Yan, go. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa Panginoon dahil sa binigay niya na confident at magandang performance ko nung araw na yun. Maraming salamat talaga. At of course, gusto magpasalamat sa lahat ng nagsumuporta sa akin. Ang unang naniwala na kaya kong tumawid sa baso, si Jam, of course. Grabe. Your makeup artist. Yes, siya ang trainer ko, coach ko, lahat na siya. So, maraming salamat, Jam. Hindi mo talaga ako pinabayaan. Grabe. And of course, yung gumawa ng aking national costume and gown. Siyempre, design din yun ni Jam. Wow. At gawa din ni Ate Sheena Kaiga. Super galing ni Ate Sheena. Maraming salamat sa inyo. Yun ang lagi kong sinasabi niya. Yung dalawa po sila. Yung national costume ko at ang gown ko, very me. Ako po talaga yon. Simple pero elegant. So, yun, kaya nagpapasalamat ako sa kanilang dalawa dahil binigay nila sa akin yung gusto ko at the same time na itawid ko din naman ng pag-rampa. At of course, sa mga family and friends, family Andal. Marami-rami rin yung mga fans mo doon. Ang lakas din nila sumigaw. Sa family and friends, maraming salamat. Si LNR Trust. Maraming salamat, Tia Nena, at mga tita ko. Ang lahat ng pumunta doon, especially yung husband ko at saka yung mga anak namin. Magsasana all na naman. Yeah!
So, maraming salamat sa kanila. Malaking tulong na pumunta sila nung araw na yon, na lalo na boost and confident ko doon. And of course, ang pamilya ko sa Pilipinas. Grabe yung mama ko kasi tumawag agad pagkatapos ng event. So, sabi niya sa akin, kamusta? So, yun, nagpapasalamat ako kasi sinuportahan nila ako, mga kapatid ko, especially din po yung anak ko dahil kahit introvert siya, hindi siya masyado nagsasalita, at least alam ko na Proud siya sa akin. Very dahil good. siya din naman yung inspirasyon ko nung araw na yon. Kaya ako nakapag perform ng maayos na yon. Maraming salamat at sa lahat ng mga followers, content creator. Sa lahat ng mga followers at mga nagsusupport sa akin online at sa stage, maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng support niyo sa akin. Thank you so much. God bless po. And thank you so much, Miss Rosebel. Sa ating Ang inyong mga ang organization, ang of course. organizer, grabe kuya. Thank you so much. So, alam mo, napakahirap. Mamaya papasalamatan lang sila ng much better, no? Pero isa sa pinakamahirap na trabaho talaga yung mga organizers. Kasi napakalaking competition nito. We thought na pang 150 persons tayo na audience, but we did that 400. So, congratulations not only with you, of course, sa Katambayan Channel and Philippine Migrants of Barcelona, of Catalunya. Yan. Miss Fleming, ready na ba ang iyong shoutout? Yan. Let's go. Ang dami kong gustong pasalamatan. Una, syempre sa Diyos, salamat kasi natapos yung pageant na successful. Salamat sa gumawa ng aking gown dahil nanalo si Henry Abarido. Tapos yung hipag ko, si Ate Baby, kasi siya yung pumupunta dun sa naggawa ng gown ko. Siya yung nagpadala, bumili ng maleta, everything siya. Yung mga bumili ng ticket ko, maraming salamat kasi nagkaroon ako ng trophy. Kung hindi kayo bumili, hindi ako magkakaroon ng trophy as a People's Choice. Oo. Lahat ng bumili ng ticket, napakaraming salamat sa inyo. Then, merong nagturo sa aking rumampay isang gabi, pero hindi ko i-mention yung name kasi baka ayaw niya. Alam mo kung sino ka? Actually, gusto niya na i-mention. Bakasyonista lang siya dito, hindi siya taga rito. Alright. Bakasyonista lang, pero pinag-aksayahan niya ako ng oras as libre. Ay, wow. Walang bayad. Tinuruan niya ako ng pagrampa sa Stage. sa national costume. Kaya pala ganun lang yung level ng walking. Yeah. 15 kilos yun. Pabigatan kayo Yung ng aking gown, 15 kilos. Sino pa po yung mabibigat kilo? Kami pananalo. Oo nga Pero very good. Congratulations. Paglabas nyo po talaga, nasagasaan nyo kaming lahat. Ayan. At maraming salamat sa mga sponsor ng SAS. Halos hinakot ko lahat ng SAS. Sa sponsor ng trophy, ng plaque. Maraming salamat sa organizer, kay Ivan at kay Norman. Minsan pinapahalo-halo kami. Minsan. At sa Abscat, yung grupo ko na silang sumuport. Oo, sumuporta. At sila yung nag-endorse sa akin dito para makasali dito sa pageant na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung meron akong hindi na-mention, sorry, medyo palyado na yung memory ko. Si Nina talaga. Si Miss Flems talaga. Sa makeup artist ko, si Andrea Villoy. Maraming salamat. Sino pa ba? Yung makeup artist mo today. Today, maraming salamat kay Mimay. Yan, talagang, pero yung sa pageant itself, si Andrea. Si Andrea. Very si good. Andrea Villoy. Alam nyo, ang dami ninyong At si Jam, maraming salamat din kay Jam kasi pinag-aksayan din yan ako ng panahon, kahit konting oras lang yon sa pagrampa naman dun sa evening gown. Pero hindi nga ako magaling rumampa, so ginawa ko lang kung ano yung gusto ko. Kaya hindi ako nanalo. Pinatay na naman po ni Norman ang camera. No, just kidding. Pero ang maganda po, nag-enjoy kayo. Okay yung may comedy. Puro seryoso lang. At maraming salamat sa bumoto sa akin sa
Miss Congeniality. Maraming salamat. Alam ko, isa to. yung dalawa, wala. Maraming salamat kasi kung hindi niyo ako binoto, hindi ako magiging congeniality. Kasi remember yung congeniality, that's within yourselves. Ibig sabihin, Miss Friendship, pero ibang level. Kasi not only being friendly, but of course, iba pang mga aspects. So, ibig sabihin, magaling po kayo makisama. Sana po tayong lahat, no? Kasi nakita ko talaga may competition, pero it's friendly. Even though minsan may friction ng kaunti, pero bumabalik tayo sa ating grounds na nagiging inauli tayo. Yan, wag niyo pong kakalimutan yan. Kasi nagkaroon man ng konkurso o naging competition, man yung sinalihan natin, hindi natin nakakalimutan na number 1, nagiging ina muna tayo bago tayo naging kandidata. Kaya naging maayos po yung ating konkurso. Ayan, meron pa pong isa-shoutout? Siyempre, ang aking asawa, sa pagpupush sa aking talent, at ang aking dalawang anak na talagang sila yung nag-aano na, yan ang gawin mo, kasi yan talagang talent mo. Natural na talent mo yan. Maraming salamat. Congratulations. Bago po tayo pumunta sa ating big winner, let's go to Miss Jameline. So, Miss Jameline, lahat ng isa-shout out. Let's go. Okay. Unang-una po nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos, sa Poong Nazareno, kasi po may Poong Nazareno ako, lagi po ako nagdadasal doon. Lagi bago po ako umalis, bawat rampa, bawat patsarela, please guide me. Awa po ng Diyos. Hanggang sa backstage, nagdadasal po ako talaga. Lagi ako nagko-cross. So, bawat panalo ko, lagi ako may sign of the cross kasi talaga pong may deboto ni Nazareno. Oh, nice. So, kaya yun po. And then, siyempre, unang-una po, co-parents, altar servers. Hindi po kasi dahil sa kanila, hindi po ako makakasali rito sa Inang Mutya. Sila yung nakadiscover Pinush po sa'yo. nila ako, lalo na si Ate Alma, sila Tita Baisel. Marami po sila nag-push sa akin, sumali ka ron. Kasi, ikaw yung parang may confident na sumali. Sabi ko, okay, I try. Kasi first time ko nga po sumali sa mga ganitong patimpalak. Tsaka isa sa mga malalakas na sigawan din galing sa iyong mga co-parents, supporters. Yes, of course. Kundi po dahil sa kanila rin, hindi po ako magkakaroon ng points sa audience. Hindi, pero opo, kasi po, yes, nung kasal ni Tita Baisel, di ba, pag po nag-cheer yung nalalaglag na table yes, sa kanila number 9, of course. Pero thank you po talaga sa co-parents, altar servers. Kasi hindi rin po, kung dahil sa kanila, hindi ko rin po makikilala ang mga kandidatas na mga katulad na ganito. And then, of course, sa mister ko. Lagi po siya nandiyan, sabi niya, nagpaalam po muna kasi ako sa kanya bago sumali rito. Sabi ko, kaya ko bang sumali sa ganitong patimpalak? Kasi sabi ko, alam mong mahina ang loob ko. Kasi nga, meron po kasi talaga akong trauma. Totoo lang, kasi napahiya na po ko. Yung nagda-dance po ako sa stage, nahubaran po ako ng bra. So that's why lagi ako may nervyos. So kaya sabi ko, kaya pinupush ko lagi, kaya ko to. Kaya lagi po nagdadasal na sana hindi ako mapahiya sa gown ko. Kasi pag ako nadapa, siguro pero it doesn't show, napakagaling niyo po rumampa, especially yung pasarela niyo sa evening gown. Of course, kaya po yun. And then, siyempre po, sa mga pamilya ko po sa Pilipinas, maraming salamat. Lagi na sinasabi, ate, mauuwi mo ang crown. Kasi sabi nila, lumabang ka pa sa Barcelona, dumayo ka pa talaga ng laban. That's your first competition, of course. Kasi sa Antipolo, kinukuha na po ako lagi. Pero actually, talagang congratulations. Sabi ko nga, para ako nanonood ng Miss Universe sa inyong mga costume. And at the same time, sa evening gown, sobrang ganda. Super. So, yun pa lang po talaga, nagpapasalamat ako sa mga pamilya ko, mga kapatid ko, sumuporta sa akin. Lalo po sa lola ko, nagdasal po talaga siya sa Manawag din. Kasi mayroon din po siya mga altar. Kasi mga karelihiyosa po talagang pamilya ko. Sabi ko sa kanila, pagdasal nyo ko, sana makapag-uwi ng crown kahit hindi title, basta crown lang. Okay na ako, contento dapat na ako. I-name nyo na. I mean, sometimes kasi ganun tayo mga Pinay, no? Ang ini-aim natin, sana kahit 1, 2, 3. Hindi ko i-name kagad yung goal. No? Pero it's okay. As we say, kahit crown or no crown, para tayo mga, kampyones lahat. Kampyonas. Yung lahat kayo parang nanalo na kayo lahat. Yes, lagi ko pinapasabi ko, napaubaya ko sa Panginoon lahat. Kasi, and then, syempre, of course, yung designer ko po, si Denden Valenton from Rosales, Pangasinan. Lahat po ng stylist ko galing po sa kanya. Thank you so much na panalo na natin ang best evening gown. First time mo manalo rito sa Barcelona, kaya kilala ka na. And of course, number 1, yung PA ko po, personal assistant ko, si Toms. Package po siya lahat. Pinukpok niya po ako ng turo talaga sa patsarela kasi totoo lang po, hindi talaga ako magaling para akong kengkoy ko maglakad. Pero sa kanya po, pinush niya ako, tindig, puwet, liyad, mga ganun talagang pinush niya po ako.
wala po yun, hindi niya po ako pinresyohan. Kung magkano lang. Talaga po nag-push siya sa akin yung message niya. Kaya shout out ulit. What's his name? Tom's Angelo. Yan, Tom's Angelo. Thank you. Sweet. Pinush niya po talaga ako. Sabi niya, push mo to. Pero tignan niyo naman po, worth it yung lakad ko, lahat yung liyad ko. Ilang oras po kami nakatayo sa stage, pero pinaglaban, tindig, smile nga lang, ngawit-ngawit na po yung mga Pero grabe, ang tataas ng heels ninyo. Ako po yung 6.5 inch. Dati sabi ko, di ko kaya yan. Pero yung heels ko, 6.5 inch. Ilang inches yung sa'yo? 5. Sa inyo po, Ma'am Nancy? Clogs. Oh, may wedge. Oh, diba? Pero mga 5 din yan. How about you, Miss Flems? Yung sa inyo? 3. Sa inyo po? Oh, ang taas. Kaya nung nandun kayo sa evening gown, nakaganon, sabi ko, normal, palabasin natin sila. Insima, ako lang po yung may pointed na 6.5 inch. Kaya Kasi sabi pag nila, wedge, hindi masyado masakit yan. Pero pag pointed, aray. Natawag na sa Magic 5, nawala yung sa Yes, nawala po. Promise. Kami dalawa po nito, lalo. Kalagang kapit kami nito. Sabi ko, saya-saya po namin. Wala nang sakit pa. Wala po yung mga sakit. Yes. And then yung po, maraming salamat po sa inyong lahat. Para po sa inyo ang pagkapanalo ko, mga pamilya ko po, maraming salamat, mga relatives and co-parents at our servers, para sa inyo to lahat. Thank you po. Congratulations, Miss Jameline. And of course, our Inang Mutia Barcelona, your biggest shout out, isa sa mga talagang pumuno sa venue ang sigawan ng iyong mga, sabi nyo nga, kamangyan, na talagang ang gaganda ng mga, taga Mindoro. Lahat kayo maganda, pero talagang nag-stand out ang ating Inang Mutia, sabi ko nga, compilation, or talagang tabulated yung score. Yung, fortunately, kayo po ang nanalo. Ano po ang masasabi ninyo? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon, sa aking mga anak, sa aking mga apo, at sa mga kamindoro ko, lahat po sila. At nagpapasalamat din po ako sa hirap din po ng pagtuhog-tuhog sa aking mangyan style. Yung pong ilang halos paumaga na po rin natapos. Pero kayo lang po gumawa, no? Hindi po. May ilan po kaming pinagsama-sama po. Nagmimiki mga tulong-tulong po kami. Very cool. Nagpapasalamat po ako sa mag-asawa ni Ate Tess, Kuya Ben. Kay Tess po, na asawa ni Michael. Mag-asawa po sila ni Michael. Maraming salamat sa pagtulong sa amin sa pagtuhog-tuhog ng mga beads na yon. At pagtahi po ng palda ng costume ng apo ko kay Nali. Maraming salamat po sa asawa ko na tumulong din po siya sa akin. Ayun, nag-effort din po. I think sa mga susunod, Ivan, na interview, asawa reveal naman tayo, no? Tumulong po siya, yung aking ex-husband. Tumulong din po siya. Niloloko nga po ako ng mga anak ko na, magbabalik ka na yata. Si Ma'am. Why not? Kasi tumulong. Nag-effort po siya. Ayun po. Tapos nagpapasalamat po ako kay Tess. Kasi po siya yung... Ako po kasi yung kahuli-hulihang sumali. Ako po yung last talaga. Kaya sabi nga po ng matatanda, huli man at magaling, naihabol din. Kaya nagpapasalamat po ako kay Tess. Kahit po gabing-gabi na talagang tumawag pa rin, inihabol pa rin ako. Okay. Kaya yun po, nalaman ko po nga na may pagsali, may patimpalak na gagawin pong ganyan. Pero hindi po kayo sumasali before? Ito po yung first niya. Mga ano lang po, sa school. Yan, ganyan. And then, sino pa pong gusto niyong pasalamatan? Aside from supporters, family? Ang magulang ko po na may sakit po ngayon. Kasi sabi pero nakanood po siya? Hindi po siya nakapanood kasi nga po halos naka-wheelchair na yung mother ko. Sabi ko nga, uwian ko siya. Yun, masakit po siya. Iuwi nyo na po kasama yung inyong corona. Kaya po, tuwan-tuwa sa mga kapatid ko. Sila po'y tuwan-tuwa sa akin. Proud po sila. At yung pong mga sa Pilipinas po, yung mga kamangyan ko, nag-aabang po sila talaga ng live. Medyo mahirap po yung ating kobertura. Hindi po talaga sila tumutulog. Yung iba, nag-iintay, umaga na, tapos sabi, bakit daw walang live agad?
Tapos yun po, kinaumagahan, natuwa sila, ay, panalo ang mangyan. At Congratulations. sila sa ginawa kong kasama yung apo ko. Yun po. Maraming Congratulations po. salamat Alam niyo po, hindi lang po ang mga magulang natin ang proud, kundi kami rin pong nanunood, proud kami sa inyong lahat. As I have said, we are not professional dancers, neither singers, neither pageant, yung mga pageant, sumasali sa pageant, but you all looked super professional that day. Talagang napakaganda nyo po. Lahat kayo, from 1 to 10. Sana pwedeng bigyan lahat ng crown, pero as we say, it's a competition. Meron pong may nananalo, may natatalo. Pero sana po, hindi lang ngayon ang pagiging panalo ninyo. Sana po magamit po ninyo ang inyong mga boses at corona, hindi lang po sa inyong mga familya, kundi para na rin sa komunidad. And don't forget, yes po, go. Sige. Ayan po. Nagpapasalamat po ako kung importante po si Arvin Pagas, na sa sa hairdress ko, at saka po dun sa mangyan. Opo, siya po yung gumawa, na pinagtulungan po namin dalawa mag-imbento. Kasi imbento ko po yung yung sa bata. Po pala kay Barbie, sa aking mga makeup, yan po na kay Huwag kalimutan si Miss Barbie. Si Barbie. Baka mamaya hindi na kayo makeupan. Yan, si Barbie. Hi Barbie, I love you. You're equally beautiful, Barbie and you. Si Barbie talagang mula sa nung nag-talent pa hanggang sa very supportive. Anak ko na po yan. Anak, Barbie, I love you so much. Okay, thank you. Miss Jaymalyn, last pahabol. Si pahabol ko lang po si Tita Josie, yung Iyamis po. Siya po ang nag-offer sa akin na doon po ako mag-practice ng patsarela. Sa lokal niya po mismo sa Iyamis, binigay po yung susi para pag kailangan ko po. Kahit gabi hanggang alas 10, alas 12, doon po kami nagpa-practice ng trials, hair and makeup. So thank you po Tita Josie. Kundi po dahil sa lokal niyo, hindi ko rin po mapapractice yung mga costume ko at mga evening gown ko na wala nakakita, na nandun lang sa lokal niyo, na talagang super thank you, utang na loob ko po sa inyo pagkapanalo ko. Talaga po, promise. Thank you so much. Ayan, may pahabol din si Miss. Salamat din kay Ate Rodeline at saka kay Ruchi. Tinulungan nila ako mag-assemble ng aking gown na napakaganda. That's national costume. Oo, yung national costume. At saka yung mag-asawa, si Wilma at saka si Ed. Sila naman yung tumulong sa akin pa uwi para hakutin yung aking mga trophy at mga sas. Maraming salamat sa inyo. Iiyak na naman siya. Alright. Okay, so that's it. That's the end of our interview. I'm so fortunate and privileged to be part of this competition because, as I have said, it's a new experience as well. Simula sa munting binibini, ngayon nasa ina na kami. At sa susunod, dun tayo sa Binibining Barcelona, Philippines. At talagang marami pong gustong sumali. Kung gusto nyo pong sumali, pwede na po kayo magpa-register. And you can contact Mr. Ivan Mababang Loob. We have already the registration form. And then at the same time, you can chat as well, Katambayan channel. And as I've said, on behalf of the production and as well the organization, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Hindi lang po pawis, hindi lang po pera, at hindi lang po dugo. Talagang paghihirap at sakripisyo po ang ginawa ninyo sa competition na ito. Sana po marami po kayong natutunan. At the same time, sana hindi po mawala ang friendship. Kasi hindi po kayo naglaban-laban para magkaaway-away. Pero kayo po ay nagka-gain ng kaibigan. So sana maging stepping stone ito para hindi lang isa sa inyo mag-shine, lahat kayo mag-shine. Same as the other 5 contestants as well. Kasi part din sila ng journey of the Inang Mutia Barcelona. Manapin po natin yung Prime Events, yung gawa niya. Super ganda po ng mga gawa niyang mga arc at saka mga sash, mga design sa stage. Super. Support niyo po Prime Events Espanya. I-follow niyo po siya, please. Thank you po sa sash. Yes. Ako po, abangan niyo po yung aking anak na sasali po siya sa Binibining Barcelona, Ayesha Eunice Dimaano Ramirez. Kaya kung may ina po, meron pong anak. Yay! Ayun po. Kaya abangan niyo po yung anak ko sa Binibining Barcelona. Last na po for Miss Jaymalyn. Meron din po siyang i-announce. Ayan. Go, Miss Jaymalyn.
I-announce ko lang po na, sasali po ako sa Mrs. Eco Global Universe sa Germany po. Suportahan niyo po ako. Ipe-present ko po ang Filipino Barcelona, Spain bilang Mrs. Eco Global. So, yun po yung next pageant ko. Sana po suportahan niyo po ako. Kailangan ko po ng mga konting mga tulong lang po ninyo para lang makabenta po ng raffles, like a sponsor. Ang laban po na ito is para sa Filipino asosasyon, no, is para todo sa Filipino po. Kaya pagpunta ko ron, I'm proud na sabihin ko, I'm from Barcelona, Spain. Yun na po. Thank you po. Thank you rin, Miss Jameline. And congratulations in advance. And of course, good luck on your journey. I hope makakuha tayo ng support from your co-candidates or co-winners. And we would like to thank as well the beautiful, not only beautiful in Saranac, the beautiful Spring of Spring Treats. Malapakan naman natin si Miss Spring. Congratulations. Alam niyo po, talagang favorite namin dito ginagawa ang aming interview or yung pagkapanalo na sila. Dito kami nag-interview kasi hindi na namin kailangan ng lights. Kasing iluminada ng kagandahan ng kanyang store, and at the same time, if you want to have beautiful cakes and delicious delicacies, you can visit her here at Spring Treats. Ayan, di ko lang memorize yung address. Ayan. Calle Aragon, numero 12. Ayan. Malapit lang po siya sa Plaza España. I think that's 8 minutes walking. So, dayuhin niyo po kasi sobrang dami. Favorite na namin yung cinnamon roll. Nako, parang na-miss namin yung Pilipinas. Marami po siyang mga sweets na ipoprovide para sa inyong lahat. Thank you so much, Miss Springs, for having us here. And thank you and congratulations to all the candidates. And as I've said, I hope it's not just today. I hope na makontinue nyo po ang pagiging inang mutya at hindi pa po dyan natatapos kasi sa susunod na taon, kayo po ay magka-crown naman sa Inang Mutya 2026. And thank you so much. We would like to congratulate and of course, thank the organization Katambayan Channel. Palakpakan naman natin ang Katambayan Channel. Ilan na po ang followers ninyo sa social? 22,000 ang kanyang followers and talagang maganda ang kanyang platform. Talagang magandang contribution sa Filipino community. And we would like to thank as well Filipino migrants in Catalonia. Palakpakan naman natin. Ayan. And hindi magiging possible ang Inang Mutyang Barcelona without the passion and of course the help of our two organizers, none other than Norman and Ivan. Palakpakan natin all the staff, all the members of Philippine migrants in Catalonia, Rose as well. Talagang kahit bit-bit niya yung anak niya, as in talagang nagtrabaho sila ng maayos. Lahat po ng nasa production, lahat kayo, hindi magiging matagumpay ang ating Inang Mutyang Barcelona kung wala ang mga tao sa likod ng entablado. At higit sa lahat, hindi magiging matagumpay po ito kung di sa inyong pagtangkilik sa ating Inang Mutya ng Barcelona. Maraming salamat po sa lahat ng nanood, lahat ng bumili ng ticket, at higit sa lahat, sana po maasahan namin kayo sa mga susunod na proyekto ng Philippine Migrants in Catalonia and Katambayan Channel. This is May Halocon, your host. Thank you so much and see you on Inang Mutya Barcelona 2026. Hello mga kaibigan at mga kababayan natin dyan sa Europa, especially dyan sa Madrid, Alicante, Rome at Barcelona. Darating po si Mitoy Nunting dyan at inaanyayahan ko kayo na magkita-kita tayo this coming last quarter ng 2025. Magkakaroon tayo ng konting palabas, kantahan at tawanan. So dyan po, sa Madrid, Alicante, Rome and Barcelona. Abangan nyo po. I'm sure may mga poster na dyan. Magkita-kita tayo.